maghatid ng plano para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Iyan ang sigaw ng isang miyembro ng parlamento ng Rusya kay Vladimir Putin. At nayanig ang presidente ng Rusya. Hindi dapat nagsasabi ng mga ganyang bagay ang kanyang parlamento. Alam nilang kailangan yumuko at halikan ang singsing. Bawal man o hindi, nasabi na masyado nang matagal ang digmaan. Ang Rusya ay nasa bingip ng pagbagsak at kasalanan lahat ito ni Putin. Galit na galit si Putin, pero tinatanggap din niya na naranasan niya ang matinding realidad mula sa lugar na inaasahan niyang magpapatibay sa kanyang naratibo. Sa mga pahayag na yumanig sa parlamento ng Rusya at umabot hanggang Kremlin, matindi ang pagtuligsa ni Vyacheslav Markayev sa kwento ni Putin mula simula ng pananakop sa Ukraine. Kinatawan ng State Duma at kasapi ng Partido Komunista ng Rusya, isa sa iilang partidong sumusubok kumontra kay Putin sa makabagong Rusya. Nagtalumpati si Markayev at inakusahan si Putin ng hindi epektibong pamumuno. Pagkatapos, isa-isa niyang sinabi ang mga dahilan kung bakit inaangkin niyang 100% tama ang kanyang pahayag. Kumakalat ang korupsyon sa Rusya, pinalakas ng mga pulisya ni Putin ang oligarkiya, at ang pinakamatindi, ang pagkawasak ng tinawag ni Markayev na sektor ng populasyon na pinakaaktibo at may kakayahang magparami. Nasa balikat na lang ngayon ni Putin ang lahat. Malinaw ang mensahe. Inialay ni Putin ang isang buong henerasyon ng mga Ruso sa kanyang madugong digmaan sa Ukraine. At panahon na para siya ay panagutin. Wakas na ng mga ilusyon. Nasa bingit ng pagsabog ang lipunan. At tiyak na ang sisi ay babagsak sa matagal na namumunong kapangyarihan. Sabi ni Markayev habang binatikos si Putin sa harap ng parlamento ng Russia. Dagdag pa niya, kung magpatuloy ito, mas magiging malamang ang kaguluhang panlipunan at kaos. Sabi ni Markayev sa kanyang huling mensahe para sa pinuno ng Russia, gagamitin ito ng kanluran para wasakin ang natitirang estadong Ruso. Kapansin-pansin sa mga komentong ito ang kanilang kaprangkahan. Hindi ito isang opisyal ng gobyerno na basta sinasabi na baka napalibutan ni Putin ng maling tao at dapat niyang pag-isipan ang pagbabago ng direksyon. Ito ay isang babala na diretsong ipinahayag mula sa parlamento ng Rusya patungo mismo sa sentro ng kapangyarihan. At sinasabi nitong si Putin ay isang bigong leader na malapit nang mailagay sa dapat niyang kalagyan sa lalong madaling panahon. Pero dit na nagiging talagang seryoso ang sitwasyon para kay Putin. Hindi lang ito basta isang pasaway na miyembro ng parlamento na umaatake. Si Markayev ay sumasagisag sa tumitinding galit sa Russia na umaabot hindi lang sa pro-Kremlin grupo ni Putin, kundi hanggang sa mga taong inaasahan niyang handang mamatay para sa madugong kampanya sa Ukraine. Si Markayev ang pinakabagong kilalang personalidad sa Russia na galit sa kanilang presidente. Noong Mayo, sinabi ni Renat Sulimanov, kinatawan ng State Duma mula sa Partidong Komunista ng Russia, na naniniwala siyang may masamang epekto sa Russia ang espesyal na operasyong militar. Hindi kakayanin ng ekonomiya ng Russia ang matagal na digmaan sa Ukraine, ayon sa mambabatas, dahil mahigit 40% ng budget ay napupunta sa militar at walang halaga sa mamimili ang mga produktong militar. Kasabay nito, hindi naman ang pagpasa ng budget na may bawas sa gastusing militar ang pinakamahirap. Pero paano ang mga empleyado sa industriya ng depensa? Sa mga kasalukuyang nasa serbisyo militar, 1 milyong tao ang babalik sa sibilyang buhay. Nasaan ang mga trabaho, disenteng sahod, at pag-angkop sa buhay sibilyan? Tanong ni Sulimanov. Tama siya. Wala ring malinaw na plano si Putin para sa susunod matapos ang Ukraine. Gaya ng hindi rin malinaw ang layunin ng Russia sa loob ng Ukraine. Isa pang politiko ang bumatikos sa leader ng Russia. Ito ay mga personalidad mula sa Partido Komunista ng Russia. Mas matapang sila, pero laban pa rin kay Putin, kaya natural na magsalita sila ng galito sa State Duma. Siguro, kung kalilimutan mo ang hilig ni Putin na ang mga kumukontra sa kanya ay napupunta sa mga gulag o nahuhulog sa bukas na bintana. Pero para idiin, hindi lang oposisyong politiko ang bumabatikos kay Putin. Isa pang kilalang personalidad na nananawagang tapusin ang pamumuno ni Putin ay si Ilya Remeslov.
Sa halos buong panahon ng digmaan, naging kasing sip-sip siya kay Putin gaya ng iba. Dahil ilang taon niyang inusig ang mga kritiko ng rehimen ni Putin at nagpakalat ng mga paninira laban sa mga mamamahayag na naglakas loob ibunyag ang mga pagkukulang ni Putin. Ngayon, tinalikuran na ni Remeslov si Putin. Dating pro-Kremlin, todo nang binabanatan si Putin si Remeslov at ipinaliwanag sa Telegram sa 90,000 tagasunod kung bakit hindi na niya sinusuportahan ang matagal niyang iniidolong pangulo. Muli nating nakikita ang parehong argumento. Mahinang liderato ng militar, isang henerasyon ng mga Ruso ang nasawi sa nabigong digmaan at pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Tinawag ni Remeslov si Putin na hindi lehitimong pinuno at dapat magbitiw at litisin bilang kriminal ng digmaan. Walang duda, ang mga nagdududa na ito ay mga daga at ginagawa nila ang ginagawa ng mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko kapag nakita nilang malapit na itong lumubog. Iyan si Putin ngayon, isang barkong pinasabog sa gitna ng dagat. Yung mga dating sumuporta sa kanya ay nagsisitakas na. Yung mga nagkunwaring sumusuporta lang dahil sa takot sa maaring gawin niya kapag hindi sila sumunod ay nagiging mas matapang na ngayon. Wala nang takot, naipadala na ang mensahe. Nasa bingit na ng ganap na pagbagsak ang lipunan ng Russia at kasalanan lahat ni Putin. Maaring galit si Putin sa mga pahayag ng mga politiko at dating kasamahan niya. Pero mas kinatatakutan niya na tila natatamaan ng mga ito ang mga Ruso. Kung kaunti lang ang bumabatikos kay Putin, hindi siya mag-aalala. Maraming bukas na bintana sa Russia at pagkakataon para sa ilan na mapahamak. Ang tunay na problema ni Putin ay ang namumuong galit ng mga mamamayang Ruso kasabay ng galit ng mga miyembro ng parlamento. Tingnan muna natin ang mga survey. Sandali, hindi pala pwede. Bakit? Ayon sa ulat ng Telegraph, hindi na maglalatala ang Sentro ng Pananaliksik sa Pampublikong Opinyon ng Russia, VCIM, isang ahensyang kontrolado ng Estado, nang dati nitong bukas na antas ng tiwala para kay Putin. Hindi namin ginagamit ng may panunuya ang salitang bukas dito. Gumagawa ang VCIM ng bukas at saradong survey. Sa huli, tinatanong ng taga-survey kung may tiwala sila kay Putin at sa mga tulad niya. Pero sa bukas na survey, inihilingan ang mga sumasagot na pangalanan ang mga politikong pinagkakatiwalaan nila nang walang gabay o paalala. Ang mga survey na ito ang nagpapakita ng tunay na tiwala ng karaniwang Ruso kay Putin sa 2026. Noong Marso, higit 70% ng mga sumagot sa saradong survey ay nagsabing may tiwala sila kay Putin bilang leader ng Russia. Hindi kasing taas ng inaasahan ni Putin, pero sapat na para sa isang uri ng survey na may kasamang nakatagong babala na ang sinumang magsasabing hindi nila pinagkakatiwalaan ang kanilang leader ay maaaring maparusahan. Sa bukas na survey noong buwan ding yon, 29.5% lang ng mga Ruso ang tuwirang binanggit si Putin bilang politikong pinagkakatiwalaan nila bago itinigil ang survey noong Abril. Iyan na lahat ng dapat mong malaman. Kapag hindi sila diretsong tinatanong tungkol kay Putin, sinasabi ng mga tao sa Russia na mas pinagkakatiwalaan nila ang kahit sino maliban sa kanya para gawin ang trabahong ginagawa niya ng mahigit 25 taon. Suriin natin ang mga survey. Ayon sa Medusa, noong Mayo 22, lumabas sa survey ng Pundasyon ng Pampublikong Opinyon, isa sa nangungunang organisasyon ng survey sa Russia, na bumaba sa pinakamababa sa loob ng isang taon ang antas ng pag-apruba ni Putin. Mataas pa rin ito kung saan 71% ang nagsabing naniniwala silang maayos ang ginagawa ni Putin. Pero tandaan natin ang nakita na natin tungkol sa ganitong uri ng mga saradong survey. Kapag diretsahang tinanong tungkol kay Putin, karamihan sa mga Ruso ay automatikong nagsasabing maayos ang kanyang trabaho dahil sa takot. Mas interesante, pa sa survey na ito ay ang 14% ng mga tinanong ay naging matapang na diretsahang nagsabing hindi maganda ang ginagawa ni Putin, na siyang pinakamataas na bilang sa loob ng isang taon. Kaya hindi lang mga mambabatas ng Communist Party at dating maka-Kremlin na propagandista ang tumalikod kay Putin. Kapag tapat ang sagot,
Sinasabi ng mga Ruso sa kanilang leader na wala na silang tiwala sa kanyang paghusga. Ito lang ang mga resulta at aksyon na nakita natin sa publiko. Mas malalim ang hindi pagkakontento sa Rusya. Lumalabas sa mga dokumentong tumagas na bumabagsak ng suporta para kay Putin. Binabago nun lahat para sa leader ng Rusya. At isang mabilis na paalala, bago namin ipaliwanag kung bakit, ito ang The Military Show. At ang mga ulat na ganito, ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga video. Ibinubunyag namin ang totoong kaganapan sa digmaan sa Ukraine at sinusuri ito ng masinsinan. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe at suportahan ang channel. Matapos ang matinding banat ni Markayev sa kanyang pinuno, ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nasabat ng intelihensya ng Ukraine ang mga lihim na dokumento ng Russia mula sa Kremlin. Sinabi ni Zelensky na hindi maganda para sa leader ng Russia ang nilalaman ng mga dokumentong iyon. Ayon kay Zelensky, patuloy na lalago ang mga tinatawag na palatandaan ng hindi pagkakasya ng mga Ruso kay Putin at nasasanay na rin siya sa ideya na hindi na mapipigilan ito. Hindi pa hihinto sa pagtaas ang indicator na ito bago ang Setyembre na siyang halalan sa parlamento sa Russia. Kung ikaw si Vladimir Putin, nakakatakot ang mga numero. Ayon sa sariling panloob na pagtataya ng Kremlin, 55% lang ng populasyon ng Russia ang susuporta sa mga aksyon ni Putin pagdating ng halalan sa State Duma sa Setyembre 2026. Mas ikinababahala ni Putin na 33% ang tahasang tutol at 12% pa ang hindi sigurado o kabilang sa ibang kategorya. Bukod sa mahal at pinagkakatiwalaan namin ang aming presidente. Siguradong nabigla na si Putin sa ulat na ito. Ang talagang ikinababahala niya ay ang tuloy-tuloy na pagbaba ng suporta sa kanyang partidong United Russia, ayon kay Zelensky. Problema ito sa eleksyon sa Setyembre dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa oposisyon, tulad ng Russian Communist Party, na lantaran ng kumukondena kay Putin at maaaring makakuha ng malalaking dagdag na pwesto sa parlamento ng Russia. Parang ang solusyon ng United Russia Party ay gagamit pa ng mas maraming pandaraya para makuha ang mga resulta na gusto ni Putin at mapanatili ang kontrol niya sa State Duma. Kahit saan tumingin si Putin, nakikita niyang handa na sa pagbabago ang mga Ruso. Nakikita nilang malapit nang bumagsak ang Russia at itinuturo ang isang leader na mas madalas magtago sa bunker kaysa mamuno ngayon. At kahit papaano, lalo pang lumalala ang lahat para kay Putin. Hindi lang pagguho ng suporta kay Putin at sa kanyang partido ang ibinunyag ng mga tumagas na dokumento. Ipinapakita rin nila na may nasusukat na pagtaas ng tinatawag na mga sentimyentong protesta sa ilang rehiyon ng Russia. Tugma ang pahayag sa ulat ng United 24 Media noong Mayo 14 na nagsabing umabot na sa pinakamataas ang potensyal ng protesta sa Russia sa halos 2 taon. Ayon sa ulat, isang survey ng independenteng Levada Center ang nagsabing 20% ng mga Ruso ay naniniwalang posibleng magkaroon ng protesta dahil sa bumababang antas ng pamumuhay sa Russia, na nagbibigay ng malinaw na pahiwatig tungkol sa isa sa mga dahilan kung bakit nakakatanggap ng matinding batikos si Putin sa ngayon. 14% pa ang naniniwalang posibleng magkaroon ng mga protestang may pampulitikang kahilingan. Noong Nobyembre 2025 huling, isinagawa ng Levada Center ang survey na ito at nakuha ang 16% at 11%. Tumaas na ang mga bilang. Kapag tiningnan pa ang iba pang nangyayari, malinaw na sawang-sawa na ang mga Ruso kay Putin na pilit silang isinasabak sa digmaang nagpapahina sa bansa. Diyan natin makikita kung bakit nangyayari ang lahat ng ito ngayon. Ibinunyag sa atin ni Zelensky ang tungkol sa mga lumabas na dokumento na nagpapakita ng isa sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang kasikatan ni Putin at kung bakit siya ngayon ay pinupuna na sa parlamento ng Russia. Ayon kay Zelensky, naniniwala kaming hindi pa isinama ng mga ulat ang mga posibleng kaganapan sa Hunyo, Hulyo at Agosto na siguradong makakaapekto sa sitwasyon sa Russia. Sa madaling sabi, ang malawakang pagkamatay ng mga Ruso ay malaki ang epekto sa pagbagsak ng kasikatan ni Putin at inaasahang lalala pa ito habang may bagong opensiba ang Russia ngayong tag-init.
Ang opensiba ng Tagsibol ay masama na para sa Russia dahil nagdulot lang ito ng maraming patay at sugatan sa halip na ihanda ang pagbagsak ng Donetsk. Nung Marso at ganon din nung Abril, halos 35,000 sundalo ng Russia ang nawala dahil sa depensa ng Ukraine. Hindi rin naging maganda ang Mayo dahil mahigit 30,000 ang naging casualty ng Russia sa labanan at umabot sa 110,000 ang namatay o nasugatan dahil sa opensiba ng Tagsibol. Kasama ito sa ulat ng Kremlin, pero tila hindi isinama sa pagtataya ang maaari mangyari sa Russia ngayong tag-init habang pinalalakas pa nila ang mga pag-atake. Di maganda ang simula para kay Putin. Noong Hunyo 13 lang, nawala ng Russia ng 1,400 at 40 sundalo ayon sa ulat ng Pravda. Kaya hindi bumababa ang bilang ng mga casualty na nakakabahala na. Lalo pang tumataas ito. Tumugon si Putin sa pamamagitan ng unti-unting mobilisasyon na nagdudulot ng mas maraming pagkamatay ng mga Ruso at mas maraming hindi pagkakasya sa mga naniniwalang dinadala niya ang bansa sa kapahamakan. Noong Hunyo 13, iniulat ng Pravda na nilagdaan ni Putin ang isang bagong kautusan na nagpapataas sa kabuuang pinahihintulutang lakas ng sandatahang lakas ng Russia sa 2,379,130 katao, kung saan 1,510,000 dito ay mga aktibong naglilingkod na sundalo. Sa kabila ng hindi pag-abot ng Russia sa target na bilang ng voluntaryo, iniulat ng Kyiv Independent mula sa intelihensya ng Ukraine na 70,500 ang nagpatala bilang sundalo para sa Russia sa unang 3 buwan ng 2026 kulang pa ng 30,000 sa target at halos 20,000 na mas kaunti kaysa sa 70,000 na nagpatala sa parehong panahon noong 2025. Sinabi ni Putin na dapat lumaki ang militar ng Russia. Sa puntong ito, mukhang mobilisasyon na lang ang tanging opsyon niya at ibig sabihin nito, ang galit na nararamdaman na sa loob ng Russia habil sa pagkawala ng isang henerasyon ng kanilang mga kabataang lalaki. Tulad ng ipinahayag ni Markayev sa State Duma ay lalo pang titindi. Masama yon para kay Putin. Pero mas malala ang galit ng mga Ruso na lampas pa sa dami ng namatay dahil sa pananakop niya. Tulad ng binanggit ng Telegraph, umabot na sa antas na hindi pa natin nakita mula noong panahon ng Cold War ang gastusin ng Russia sa depensa. Tumaas ng 30% ang gastusin sa militar noong unang bahagi ng 2026 kumpara sa nakaraang taon. Kaya 46% ng budget ng Russia ay napupunta na sa digmaan ni Putin. Kinumpirma ng militar niyo ang pagtatayang yon sa isang ulat kung saan sinasabi nitong halos bawat ikalawang rubel sa pambansang budget ng Russia ay napupunta sa digmaan. Balikan natin ang mga survey ng Levada Center na nabanggit natin kanina. Natuklasan ng Levada na 20% ng mga Ruso ang naniniwalang malamang na magkaroon ng mga protesta dahil sa bumababang antas ng pamumuhay sa loob ng Russia. Ang labis na gastos sa militar ay magpapalakas pa sa mga protesta dahil ang obsesyon ni Putin sa digmaan ang nagtutulak sa Russia sa bingit ng krisis. May mga nagsalita na tungkol dito na daragdag sa mga nananawagan kay Putin na magbago o tumabi. Halos isang taon nang nagbabala si Elvira Nabiulina, gobernador ng sentral na bangko ng Russia, tungkol sa nalalapit na krisis sa ekonomiya. Sa 2025 St. Petersburg Economic Forum, nagbabala si Nabiulina at iba pa na papunta sa resesyon ang ekonomiya ng Russia. Halos isang taon pagkaraan, noong Abril 2026, sinabi niya na kulang ng 2 tuldok, 5 milyong manggagawa ang Russia. Isang sitwasyong hindi pa raw niya nakita sa kasaysayan ng makabagong Russia. Hindi man hinihiling ni Nabiulina ang pagbibitiw ni Putin tulad ng Partido Komunista ng Russia, malinaw niyang sinisisi ang mga patakarang pang-ekonomiya ni Putin sa sitwasyon ng Russia. Ano ang sinabi ni Nabiulina na yung tag-init 2026? Hindi naman pala gaano. Hindi dumalo si Nabiulina sa 2026 forum kung saan nagbabala siya tungkol sa resesyon noong nakaraang taon at bihira rin siyang makita nitong mga linggo.
Hindi rin siya dumalo sa pagpupulong tungkol sa interest rate kasama sina Putin at ang kanyang mga ministro noong unang linggo ng Hunyo. Ayon sa Kremlin, nakasick leave siya. Sa Rusya, ipinapahiwatig ni Nabulina ang krisis sa ekonomiya na itinatago ni Putin. Totoo bang nakasick leave siya o talagang iniiwas lang siya sa mga pulong sa pagdedesisyon na dapat nakabatay sa opinyon niya? Habang bumabagsak ang bansa at lumulubog ang kasikatan at tiwala, tinatago ni Putin ang totoong sitwasyon ng Rusya sa mga mamamayan, pero kailangan niyang harapin ang realidad. Ayon sa ulat ng UNN, noong Hunyo 11 isang pag-aaral ang nagsiwalat na halos ubos na ang reserbang pinansyal ng Rusya. Bumagsak ito sa 1.8% ng gross domestic product ng bansa dahil bumaba ng 45% ang kita mula sa enerhiya kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Nabulina, ang kakulangan sa manggagawa ay sinyales na naabot na ng ekonomiya ng Rusya ang limitasyon sa produksyon at karamihan ay para sa digmaan, hindi para sa mga tao. Isa pang survey sa pagkakataong ito mula sa Nest Center ay nagpapakita na ang matinding problemang pang-ekonomiya ng Rusya ay nagiging dahilan ng kawalang kasiyahan ng mga tao. Batay sa survey, 15% lang ng mga Ruso ang positibo sa patakarang pang-ekonomiya ni Putin, habang 1/4 ay negatibo ang tingin. May mga palatandaan ng galit sa survey, pero hindi magpapaapekto si Putin dahil porsigido siyang sakupin ang Ukraine, lalo niyang ibinabaon sa kapahamakan ang Rusya. Libu-libong tao namamatay buwan-buwan. Mas marami at mas marami pang pera ang kailangan para mapanatili ang pananakop. Ngunit tumutugon si Putin sa pagpirma ng mga kautusan para palakihin ang hukbong sandatahan ng Rusya na nagpapalala sa mga problema. Tama si Markayev, nasa bingit ng malawakang kaguluhang panlipunan ang Rusya. Pero hindi pa rin nakikita ni Putin na mangyayari ito dahil sa kanyang kamangmangan. Patuloy siyang naglilimita at nagkakaila. Nakatutok pa rin ang pansin niya sa Ukraine, kahit at tumutunog na ang mga alarma at sumisigaw na ang mga babala. Malapit nang gumagsak ang Russia, pinangungunahan ito ni Putin. Si Putin lang ang makakasira sa Russia at ambisyon nito sa Ukraine. Hindi na kailangan ng Ukraine ng malaking tulong para ipakita kung gaano kalaking pagkakamali ang pagsalakay ni Putin. Sa wala pang isang taon, nilipol ng napakahusay na bagong taktikang inilunsad ng Ukraine ang mahigit 100,000 sundalong Ruso. Iyan ang klase ng bagay na hindi pinatutulog si Putin sa gabi. At ito rin ang dahilan kung bakit hinahayaan niyang mapabayaan ang kanyang bansa habang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa Ukraine. Panurin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pangsusuri sa mga kabiguan ni Putin at ang galit na idinulot nito sa loob ng Russia. Salamat sa panonood.